Marahil, naririnig na natin ito, lalo na kapag ito'y patungkol sa pagbunga ng prutas. Pero ito rin pala ay maaaring patungkol sa atin. Sabi nga nila, kung ano ang puno, siya ring bunga. Ang tao ay parang isang puno, nagsisimula sa maliit at walang kaalam-alam sa mundo. Pag sinabi ng Biblia na hindi napag-uunawa ng kadiliman, no, hindi daw napag-uunawa ng kadiliman yung liwanag. Ibig sabihin, may tinatago tayo na ayaw natin ipaalam sa maraming tao. Yan. So, yung pakiramdam na ayaw mong malaman, yun yung sinasabi na yung kadiliman, hindi daw napag-uunawaan yung katotohanan. Okay? Tuloy tayo. Wala daw katotohanan. Yan. Hindi ka makapapasok sa kanya kung wala kang katotohanan. No? Parang ano yan eh. Building blocks. Yan. Building blocks daw yung katotohanan. No? Sabi niya, hindi siya ang ilaw kung hindi pumarito upang patotohanan ang ilaw. Sabihin, nire-represent daw ni Juan, hindi daw siya yung ilaw, hindi siya liwanag. Pero nagiging saksing buhay siya para patunayan na yung liwanag totoo at nag-i-exist. Ibig sabihin, sinabi natin ito at nag-i-exist, yun yung mararapat na gawin ng tao. Kasi yung sinasabi natin, pagbibigay ng pao ng bunga, it's not a matter of giving or not. Ang pinag-uusapan po natin, ano yung panukat na ginamit mo para makapagbigay ka at para masabi mo na yung bagay na ipinagkaloob mo at inihandog mo, yun yung pao ng bunga. Nakatawa rin kasi pagkadaling kayo na malaki. So, yung napamigay yun, yung puno ng ako, nung mga kasipan, pagkalaan ka ako, kung yan ang diyayan pinagaga, ako pinagpapili. Huwag ko maging makasarili. Kasi sabi nga, hindi ako pagbigay, hindi na ako sa diyaya. Sabi ko, hindi na. Kasi dalawa ng bibigay yun. Pero bakit natin kanyang pawang muna? Kasi yung pawang muna, pagka ibigay mo sa kapwa, parang nang-ibigay mo yawin. Doon sabi niya, ano bang ginagawa niyo sa kapwa niyo, diwan sa akin. Kaya sa Vulcan 29, parang mo si Yahweh, na yung pinatagpilit at ng mga unang buka, yung lahat buong pari. Ibig sabihin, lahat ng ikulong, huwag sa naging pamilya mo. Ay kay Yahweh na marangal at iyong parangalan na hindi ka lalakad sa iyong masariling lakad. Iyahanap ng iyong sariling kalayawan. Di magsasalita ng iyong mga sariling salita. Ang importante sa lahat, bago sumapit yung araw ng Sabat kay Yahweh, mahanda natin yung dalawang bagay. Ano yung dalawang bagay? Una, mahanda natin yung puso natin. Siyempre, papasok tayo sa araw ng Sabat na malinis na hanggat maaari walang daladala. Nang sa gayon po, yung aral, makuha natin ng buo, malinaw, at gayon, at hindi lalabas sa kabilang tenga. Pangalawa, is yung isip natin. Kasi kung yung isip natin abala sa pag-isip sa maraming bagay, kahit na handa natin yung puso natin, hindi pa rin tayo nakakapag-focus sa bagay na gagawin natin sa araw. Lamang dyan ka tinawag ni Yahweh nang ipinahayag mo sa harapan ng maraming saksi ng iyong pananampalataya. Ito yung laban na part, no? Yung paghahayag dun sa mga saksi sa pagpapahayag ng pananampalataya. Pag nagpapahayag ng pananampalataya, may tatlong bagay ang pwede gawin kada araw ng Sabat. Isipin niyo yung scroll, di ba? Pagka nag-discuss sila ng evangelium. So, meron na merong mga naniniwala na yung aral na makuha nila ng Sabat, pinatabi lang nila sa kanilang kwarto. Tapos, lalabas sila, iiwan nila. Tapos babalikan. No? Meron naman, dala-dala nila yung nakukuha nila kapag araw ng Sabat, kaso nakalagay sa bag, nasa loob. Pag iniwan doon sa bahay, maybe yung part ng talagang para
parang sa school. No? Yung sa school, yung kapag halimbawa sa bahay, may tinuturo yung mga magulang. Pero pag nasa labas, medyo iba yung behavior. No? Iba yung behavior. Hindi nabibitbit yung aral na ibinibigay kada sa akin. Okay? Pangalawa, pasok ako dun sa nalagay lang sa bag. Yung naglalagay sa bag, kinuha niya yung aral, pero one-sided. Ibig sabihin, merong hindi na pag-aaralan ng kabuuan dun sa aral. Maraming mga sitwasyon na pwedeng mag-trigger sa bagay na behavior na namahalan natin sa mga magulang. Kaya andun yung pagnilang kagandahan ng parte ng kapahingahan na hinihigay ng bawang asawa. Ang gusto niyang mangyari, maramdaman mo kung ano yung dapat mong gawin, ano yung marapat mong gawin, kaya nila binigyan ng privilege. So ngayon, yun yung nagiging pagkakamali natin. Sinasamantala natin yung ikaw ni Pablo, sinasamantala natin yung kalayaan ni binigay sa atin. So huwag na tayong babalik dun sa kapatid, huwag na tayong babalik dun sa mga bagay na ginagawa natin mali. Kailangan, hindi lang tayo tagapakinig ng salita, kailangan tagatupad din tayo ng salita na sinasabi. Alam ko po yung sinasabi niya ng hirap, pero doable siya, kaya siyang gawin. Nandun na po siya, lahat po yun magagawa natin, babalik tayo ng sinasabing pakikinig. Kasi doon lahat magsisimula, doon lahat bubukas, doon lahat papasok. Yung mga bagay na kailangan natin gawin. Kasi siyempre po doon lahat nakadalo yung sinasabing pagtanggap at humility. Kasi hindi dadalo yung lahat sa'yo, hindi mo mapag-unawaan yung liwanag kung nandun ka sa kadiliman. Para pala matutunan ko isang bagay, kailangan kong humakbang. Para malaman ko kung ano yung tama at mali, kailangan kong humakbang. Para malaman ko kung tama yung ginagawa ko, kailangan kong ikilos. Para malaman ko mali yun at maitama ko, kailangan kong kumilos. Kaya nga daw siya sabi, tagapagtupad ng salita niya. Naipapakalin natin siya sa mga bagay na nakikita ng mga mata natin. Kasi nga, hindi natin maramdaman kung ano yung dapat at tamang gawin. Kasi inuulang tayo sa pakikinig. So, yun po yung gusto ko maging mensahe mo. Responsibility, tanggapin natin kung paano natin tinatanggap yung privilege. Kasi yung puso, yung pumapasok po yung aral. What I'm trying to say is yung ebanghelyo na tinuturo sa atin, katotohanan at pagtatapat, sa puso ng gagaling. Yung pumapasok, dalawang bagay mo, nakikita ng mata ay yung isip mo. Sabi nila, mas yung isip, kaya nilagay yung yawit yung isip, dahil mas priority kasi yung puso. No, hindi po. Kasi yung puso mo, sarili mo yan parang umbilical cord yan na pinuputol, tapos magiging independent ka sa sarili mo. So yung aral na pumasok sa puso mo, magkakaroon ng produkto. Yung produkto, yun po yung gawa. Dahil may gawa ka, meron kang bunga ng pagkaunawa. Hindi nyo? Yung sinabi ko kanina, bunga ng pagkaunawa. Kaya umilos ng gano'n dahil meron kang bunga ng pagkaunawa. May pagkaintindi ka. Sa bawat pag-andar ng panahon, maraming pagdadaanan nito para ito ay tumubo ng mainam. Dadaan ito sa mainit na panahon na puno ng liwanag at pag-asa. Dadaan rin naman ito sa panahong uulan na malakas at didilim na parang tila bang wala ka nang makita at naubusan ka na ng lakas. Sa panahon namin yung bunga nakakapit sa mga ugat, sa ugat. Ngayon yung ugat, saan naman nakakapit yung ugat? Sa aral. Yun yung magpapakibay ko sa dalawa. Hanggang eventually, lalo yung bunga, kakapit na rin siya dito sa aral, magkakaroon na rin siya ng sarili ng bunga. So kailangan ang gusto ko lang po na ito bago pagdating yung part 1. Sa ating mga magulang, malaking role na gagampanan natin doon sa ikaayos at ikauunan ng panganay na ikinapayos natin. So dapat, yung gusto natin maging matibay yung pautang bunga, dapat yung ugat matibay din. Tamang panahon. Ayan. Naniniwala din naman ako na mayroong tamang panahon. Yung tamang panahon na yun, si Yahweh lang nakakaalam nun, no? Ano yung gagawin natin para ma-drive natin yung
magulang, kada lugar yung nangyayari, no? Kasi nga, kung hindi mo papahalagahan yung bagay na yun, parang kung hindi mo siya gagawin, bakit mo aasahan na magagawa ng bata, no? Kung tayo mismo, hindi natin maituro sa kanila yung bagay na yun, paano mo aasahan na magagawa nila yun, no? I-breakdown ko, no? So, nagiging challenge po talaga sa amin, at least sa side po ng kongregasyon, yung mga panganay na nagbabaragyo, ang nagiging challenge talaga nila is yung bagay na kailangan gawin pagsabat. Bago magsabat. Kasi pagdating ng sabat, wala naman sinutunsi. Dito sila, nandito yung magulang nila, nandito yung majority ng kamag-anak nila, mga kaibigan nila, mga pinsan nila, nandito. Ang nagiging challenge ko, pag hindi nasabat. Kasi para tumayo ka sa harapan, alam na kung ano yung sinasabi ko, nagre-require po ng oras, nagre-require ng panahon, na maglalaan ka labas ng araw na sabat. Next year, anong meron sa pagiging first? Bakit yun ang hinihingi ni Yahweh? Anong meron dun sa bagay na una? Ano kaya? Kasi again, hindi siya about dun sa mismong alay. Meron something dun sa alay na hinahanap ni Yahweh sa akin. Pag sinabi mong priority, ang pinag-uusapan natin, kung ano yung bagay na inuuna at bakit. Ano yung bagay na inuuna mo at bakit? Simple bagay ha? Yung pagpapayat ng dearness. Regardless kung anong kadahilan mo, na nagpuyat ka ng dearness, hindi mo siya pinarelocalize. Bakit? Regardless. Kasama ko si Kuya Amber, yung pagpupuyat na ginagawa namin dito sa Evangelyo. Diba? Kasama yun. Hindi counted yun. Hindi mo siya pinarelocalize. Bakit? Hindi tayo umabot ng dearness. Tayo po yung gagawa nun. Kaya ng pananampalataya walang gawa, tatay, ganun din po yung panalangin. Kailangan po susundan natin yung gawa. Hindi yung puro tayo hindi. Kailangan susundin natin yung gawa. Puro tayo hindi, tapos nagreklamo tayo yung sapat. Diba? So, gagawin po natin lahat yun. Kailangan natin. Kaya ngayon ay matibay na nakatayo ang puno dahil iyon sa mga pinagdaanan nitong paghahasa at pagsasanay na may pagtitiis na hawak ang pag-asa ay hindi nakikita upang tayo ay maging ganap na mainam sa puno at ito ay musbong ng bunga, nakalugod-lugod at kaaya-aya sa mata ni Yahweh. Ikaw, umuusbong na ba ang bunga mo? Nasa panahon ka pa lang ba ng tag-araw? O di kaya tag-ulan? Ano man ang iyong kinaroroonan sa kasalukuyan, sikapin mong hanapin ang kaharian niya. Sikapin mong itayo ang katotohanan. Sikapin mong tumayo mula sa mga pagkakataong ikaw ay nadadapa. Pagtibayin mo ang iyong loob. Labanan mo ang iyong mga maling katha upang umusbong ito ng matamis, masarap at magandang bunga para kay Yahweh. There will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be.
let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.